with the Spirit. Since we live by the Spirit, we must keep in step with the Spirit. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness. The fruit of the Spirit is faithfulness, gentleness, and self-control. Since we live by the Spirit, we must keep in step with the Spirit. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness. The fruit of the Spirit is faithfulness, gentleness, and self-control. Magandang umaga po sa bawat isa. Bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, manalangin po muna tayo ng saglit. Hallelujah. Purihin kayo aming Ama. Salamat po sa muling pagkakataon na binigay niyo sa amin upang makapag-aral ng inyong salita. Lagi naming hinihiling, Panginoon, na gabayan kami ng inyong banal na Espiritu. Holy Spirit, samahan niyo kami sa oras na ito, sa lahat ng mga ikinig, sa akin na magsasalita, Panginoon, ng paggabay ninyo ang sumaamin. Sa ganun, Panginoon, ay maunawaan namin ng lahat ng inyong salita. Sa mga oras na ito, Panginoon, kayo ang nawa ang mapapurihan, O God. Kayo ang maitaas, O God. Ang pangalan niyo lamang, Panginoon, ang madakina. Hallelujah. Purihin kayo, aming Ama. Sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat. Sa inyo ang lahat ng papuri at alam namin na sasamahan niyo kami. Hallelujah. Purihin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Dito naman tayo muli para mag-aral ng salita ng Diyos. Nung mga nakaraan, ang sinimulan nating topic ngayon ay ang patungkol sa fruit of the Spirit. Nung nakaraang nagsalita po ako, probably last 3 weeks ago ata, ay pinag-aralan natin ng tungkol sa self-control. No? Hindi natin sinimulan yung fruit of the Spirit sa love pababa, kundi simula self-control pa atras. Ngayon, ang tatalakayin natin ay patungkol sa gentleness naman. No? Kaya, bago tayo magsimula, sa pagsimula natin, basahin natin yung Galatians chapter 5, verse 22, verse 23. Babasahin ko po siya sa English version. Sabi dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. So, ang pag-aaralan natin muli ay ang fruit na gentleness. Okay. Sa original text na Greek, ang gentleness ay tinatawag na praotes. No? Ang Greek word ng gentleness sa original text ay praotes. Ibig sabihin po nun ay the quality of being kind, tender, or mild-mannered. O kaya softness or action na pagkilos na soft, no? Na light, na hindi mabigat na pagkilos. Sa King James Version, kung papansinin po natin kung King James Version ang inyong gamit na salin, ang salitang praotes ay tinranslate as meekness, no? Hindi gentleness. No, actually, napagbaliktad pa nga yun. Yung goodness, kung hindi ko nagkakamali, goodness ata yun, o yung kindness ay sa King James Version ay nakatranslate na gentleness. Tapos, yung gentleness naman, sa ibang English version, ay nakatranslate na meekness. No? Ngayon pa man, ang gentleness ay isang malakas na trait. Pero at the same time ay meron siyang parang soft touch. No? Matibay siya, malakas siya na fruit, pero meron siyang kasabay nun ay soft siya. Meron siyang soft and tender touch. Lalo na pagdating sa mga makakasalamuhan natin na may mga kahinaan o may mga limitasyon, no, hindi tayo nag-a-approach na parang mabigat, no? No, kundi ina-approach natin siya ng
na soft na na ano lang malumanay sa Tagalog kasi malumanay o sa iba pa sa ibang translation ng Tagalog mahinhin o ano iba at iba pa, no. Pero don't misunderstand, no. Kahit gentle ka, nasa sa atin ang gentleness, no. Kailangan pa rin nating magsalita ng katotohanan, no. Kasi inaakala ng iba na pag gentle ka, madalas ka magsambit ng mga namumulaklak na salita, no, yung mga salitang kaaya-aya sa pandinig, no, para lang makuha yung attention ng isang bagay o ma-comfort yung isang tao. No, you can be gentle but also speak the truth at the same time. Masaklap pa niyan, kahit ganon, makakasakit pa rin yung katotohanan, pero in doing this, pag sinasambit natin yung katotohanan sa paraan na malumanay, no, gentle. Katotohanan yung masasambit natin, pero hindi natin to sasambitin, i-deliver na parang galit, no? I-deliver natin pa rin to ng na parang malumanay, no? So if you are gentle, no, madalas makikita natin yan sa may ibang mga nangangaral, mga pastor na nangangaral, mga preacher na matitigas magsalita. Meron naman na preacher na malambot magsalita, no, na gentle lang, pero nagsasambit pa din ng katotohanan, no. Meron pa ring epekto, may kapangyarihan pa rin ng salita ng Diyos kapag sila nagsambit. Naalala ko, merong isang nag-message sa akin na pag ako daw nagsasalita, no, gentle lang daw, no, malumanay lang daw, nakangiti, pero natatamaan na siya, no. Parang gano'n, no, sa Diyos ang lahat ng papuri. So titingin tayo ng mga verses patungkol sa gentleness. Ano ba yung dapat nating kilos, no, sa pagiging isang gentle na Kristiyano, no? Ano ba itsura ng Kristiyano na nagmamanifest yung gentleness sa kanyang pamumuhay? Sa Proverbs chapter 15 verse 1. Proverbs chapter 15 verse 1. Babasahin ko po siya sa English tapos sa Tagalog. Sabi dito sa NIV, Proverbs chapter 15 verse 1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Sa Tagalog, sa ESND, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit lalong nakakapaggalit ang pabalang na sagot. No? Kapag hinaharap tayo ng isang tao, no, na merong mabigat na pananalita, matigas na pananalita, madalas tayong mag-response ng matigas din, no? Madalas tayong response na pambawi rin sa ganun. Ngari, nagsalita sa'yo ng mabigat, ng masama, magsasalita rin naman tayo masama ng mabigat, kaya nagkakaroon ng mga sagutan at hindi pagkakaunawaan at pag-aaway-away, no? Pero sinasabi sa versikulong ito, no, na yung soft answer, yung gentle answer, no, na kapag alis ito ng galit. Sabi ko nga sa English, wrath mas matindi pa yung wrath sa galit, no? Nakapawi ito ng puot, no? Ang kala kasi ng iba na kapag tinapangan mo, pag lumapit sa yung matapang, kailangan tapangan mo din para matakot sa iyo, no? Pero sa pagkakataong ito, sinasabi ng Biblia na kapag nagsalita sa iyo, no, ng mabigat yung isang tao, kailangan mas mabuti na magsalita ka naman ng malumanay, no? O kapag kumilos sa'yo ng mabigat yung isang tao, kumilos ka naman, no, hindi para makabawi, kundi kumilos ka naman ng malumanay, no, na gentle dun sa kapwa mo. Nang sa ganon, no, hindi na lalala yung sitwasyon at magkakaroon, mawawala pa yung galit ng kasalamuhan natin. Isang magandang example dito ay yung makikita natin sa Aklat ng Hukom kay Gideon, chapter 8 verse 1 to 3. Makikita natin doon, no, na hindi ko na lang po bubuksan yung nung nakipagdigma ang sila Gideon
Sabi ng mga taga-Ephraim, sabi ng mga taga-Ephraim kay Gideon, bakit mo kami iniwan nung nakipaglaban ka? Dapat tinawag mo kami para nakatulong kami. No? Nagagalit silang basahin na nga lang natin kasi may magandang sinabi doon eh. Sorry po. Hukom chapter 8. Tama. Hukom chapter 8. Sabi dito, verse 1 to 3. Ngayon, tinatanong ng mga taga-Ephraim si Gideon, bakit ganito ang ginawa mo sa amin? Bakit hindi mo kami tinawag nang makipaglaban kayo sa mga Midianita? Na ipagtalo sila ng matindi kay Gideon. So, yung mga taga-Ephraim, na ipagtalo ng matindi kila Gideon. So, ito yung sagot ni Gideon. Ano ba ang nagawa ko kung ikukumpara sa nagawa ninyo? Kahit ang maliit na ginawa niyo ay higit pa kung ikukumpara sa lahat ng nagawa ng pamilya namin. Verse 3, hinayaan ng Diyos na matalo niyo ang dalawang pinuno ng mga Midianita na sina Oreb at Zeb. Ano bang nagawa ko kung ikukumpara roon? Nang masabi ito ni Gideon, huminahon na sila. So, very humble yung naging response ni Gideon. Kaya ano nangyari? Sabi doon, nang masabi ito ni Gideon, huminahon na sila. Meron namang isa pang example, no, na kapag sumagot ka ng pasalansang din, palaban din. Sa Hukom din, kay Jephthah, chapter 12. Basahin natin sa verse 1 rin. Sa Hukom chapter 12 verse 1, mga Ephraim na naman, no? Mga taga-Ephraim ulit yung mababasa natin dito. Naiwan na naman sila sa digmaan. Hindi na naman sila sinali ng hukom. So sabi dito, nagtipon ng mga sundalo ng Ephraim at tumawid sila sa ilog ng Hordan at pumunta sa Zaphron para harapin si Jephthah. Nagtanong sila sa kanya, bakit hindi mo kami tinawag nang makipaglaban kayo sa mga Amonita? Dahil sa ginawa mong ito, susunugin namin ang bahay mo na nandoon ka sa loob. Pero sinabi ni Jephthah sa kanila, nang nakipaglaban kami sa mga Amonita, humingi kami ng tulong sa inyo pero hindi nyo kami tinulungan. Nang malaman kong hindi kayo tutulong, itinaya ko ang buhay ko sa labanan at ako'y pinagtagumpay ako ng Panginoon. Bakit ba gusto nyo may paglaban sa akin? No, at sa mga sumusunod dyan, nagsagutan pa sila at sa bandang huli, nakapatay pa nga sila Jephthah ng 42,000 na taga Ephraim. Nag-away-away pa sila, nagkaroon pa ng pag-aaway at nakakapatay pa siya ng mga taga Ephraim. So, sa makatuwid, sinasabi ng verse dito na imbis na kumilos ka, no, na palaban, no, pabawi dun sa lumalapit sa ng may galit, no, act and speak with gentleness, no, nang sa ganon, no, hindi na lumala yung sitwasyon at mas mawala na yung galit. Sumunod na verse sa unang Pedro chapter 3 verse 15. 1 Peter 3 verse 15. Babasahin ko na lang po siya sa English at Tagalog ulit. Pasensya niyo na po kung mabilis ako magsalita kasi gaya ko nang mag-overtime, no? Madalas kasi ako nag-overtime. Ganun pa man. Unang Pedro chapter 3 verse 15, sabi dito sa English, but in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks to give you the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Sa Tagalog, sabi dito, alalahanin nyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo at maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagsagot. Ito maganda tong verse para dun sa mga mahilig magdebate. No? Pagdebate kasi, ang tinuturuan tayo na umiwas na lang sa debate kasi nga wala rin naman ito mabuting maidudulot. No, napakabihira yung nanalo yung isang koponan sa yung isang nagdedebate sa kanyang kalaban. No, madalas hindi sila talaga tumatanggap ng pagkatalo. No? At madalas pa nga sumasagot tayo, yung mga nagdedebate sumasagot ng parang pagalit din, ng matindi rin para lang ma-prove yung kanilang point. Pero sinasabi dito, pag may nagtanong, no, hindi naman direkta na patungkol sa debate, pero pag may nagtanong, sabi doon, sasagot tayo ng
na may buong hinahon, no, at magalang. No, sabi doon, at maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagsasagot. No. Kundi kung manonood po kayo ng mga debate, no, minsan matatawa ka na lang sa mga paraan ng pagsagot nila. No? Kung hindi nakakatawa, minsan talagang ang tigas, no? Kahit alam mong mali, no? Matigas pa rin yung pagsasalita, mukhang tama. At madalas nga hindi natatapos ang debate sa hindi yung resulta ng isang debate walang panalo, lahat panalo, no? Walang tumatanggap sa kanilang pagkatalo, no? Kaya sabi dito, kung may magtatanong, no, patungkol sa ating pananampalataya o anumang bagay na patungkol sa Panginoon, no, sumagot tayo ng mahinahon at magalang, no. Maganda ring basahin yung sa ikalawang Timoteo, 2 Timothy chapter 2 verse 25. Sabi dito, basahin ko po ulit sa English at Tagalog. Opponents must be gently instructed in the hope that God will grant them repentance leading to a knowledge of the truth. Sa Tagalog, 2 Timothy chapter 2 verse 25, kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. Sabi doon, yung mga sumasalungat, no, sa atin, no, sa kanila, no, kailangan sumagot tayo ng mahinahon, no, o kaya magtuwid tayo o manaway tayo ng mahinahon, no. Sabi pa nga doon, ang gandang translation dito sa sa Tagalog baka sakaling sa ganitong paraan, no, bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ng katotohanan. Yung pagiging mahinahon sa pananalita at pagkilos, yun yung pwedeng maging dahilan, no, na mabigyan sila ng pagkakataon o magkaroon sila ng pagkakataon na magsisi sa kanilang pagkakamali at malaman nila yung katotohanan. Because gentleness can also show love, no? Gentleness can also show love. So pagiging mahinahon, no, gentle sa pagkilos, nagpapakita rin ito ng pag-ibig sa mga mahal natin sa buhay, no. Hindi tayo nagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagtaas ng boses, sa pagtigas ng kilos, hindi. Madalas tayo magpakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagkilos ng mahinahon, no, ng gentle, ng tender. Wala naglalambingan na nagbabangayan. Lahat ng naglalambingan yung malumanay, yung soft lang yung pagkilos at gentle yung pagkilos at pananalita, no? Maganda rin tingnan yung sa unang Pedro chapter 3 verse 4 para sa mga babae, no? Sabi dito sa unang Pedro chapter 3 verse 4. Basahin ko na lang po sa Tagalog. Sa halip, pagandahin ninyo ang inyong kalooban, ang mabuting pag-uugali na hindi nagbabago. Maging mahinhin kayo at maging mabait. Ito ang mahalaga sa paningin ng Diyos. Sinabi kasi sa mga unang verse ng unang Pedro chapter 3, sinasabi doon na hindi mahalaga sa Panginoon yung panlabas na itsura niyo. Mas maganda, sabi doon sa verse 4, no, pagandahin ninyo ang inyong kalooban. Sabi doon sa bandang dulo ng verse, at maging mahinhin kayo at maging mabait. Ito ang mahalaga sa paningin ng Diyos. Bakit kaya ito yung sinabi sa mga babae? Hindi na ako magsasalita. Kayo na po bahalang humusga. Pero sabi dito para sa mga babae, maging mahinhin, no? Bibihira na yung mga dalagang Pilipina talaga, yung mga tunay na dalagang Pilipina. Sa panahon kasi ngayon ang akala nila ang pagdalagang Pilipina maganda lang. Pero yung mga dalagang Pilipina noon ay talagang mahinhin, kumilos, talagang may with dignity kung kumilos, with graceful na kumilos, no? Nagbibiroan nga kaming magkapatid ni Limuel. Sabi niya, kapag may nakita akong babae na alas 7 matulog ng gabi, alas 7 ng gabi natutulog, napapakasalan ko yun, no? Kasi yung mga yung mga dalagang Pilipino daw din noon maaga matulog, mga alas 7 ng gabi tulog na dapat, no?
Game on, tuloy tayo. So, nararapat na maging mahinhin sa pananalita, pagsagot at pagkilos. No? Maging mahinahon din po. Yung next verse, Colossus chapter 3, verse 12. Colossians chapter 3, verse 12. Sabi dito, sa English, babasahin ko po ulit, that's Tagalog. Therefore, as God-chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Sa Tagalog, kaya bilang mga banal na at minamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at mapagtiis. No? Sabi din sa English, clothe yourself with gentleness. Sinasabi dito, ang kinakausap po dito hindi mga unbeliever. Ang kinakausap po dito ay yung mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, mga Christian, tayo po. No? Ang sabi doon, kailangan maging mapagmalasakit, magandang kalooban, mapagkumbaba, mabait at mapagmatiis, no? With compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Marami na rin ako naririnig ng mga Kristiyano na ganito ang sinasabi. Nako, ganito naman kasi talaga ako ganito ako kumilos, ganito ako magsalita, ganito talaga ang pag-uugali ko. Hindi ko kaya maging mahinhin sa pananalita, talagang matigas ako magsalita. Kaya pag may lumalaban sa akin, talagang sasagutin ko din. Hindi pwedeng hindi ako magpatalo. No? Pero Christian ako, kasabihin lang ganun. Pero hindi ito valid na reason. Hindi ito magandang dahilan. We can attain gentleness because of the Holy Spirit in us. Dahil nasa sa atin ng banal na Espiritu, we can attain gentleness. Makakaya nating maging mahinahon, maging mahinhin, mabait. Nasa sa atin na po yun. Katulad ng binanggit ko nung last na lesson tungkol sa self-control. Nasa sa atin na po itong fruit na ito. No? Ang kailangan lang ay i-manifest natin sa buhay natin. No? Kailangan ikilos natin. And we can do it with the help of the Holy Spirit. Ganda ring basahin ng 2 Timoteo chapter 2 verse 24 para sa mga lingkod ng Diyos. Sabi dito, sa King James Version ko po babasahin. 2 Timoteo chapter 2 verse 24. And the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, apt to teach, patient. Sabi doon, yung mga servant, yung mga lingkod ng Diyos, no? Kailangan must be gentle upon all men. Maganda rin basahin yung Titus chapter 3 verse 2. Babasahin ko po siya sa English. Sabi dito, to slander no one, to be peaceable and considerate, and always be gentle toward to everyone. Ang kinakausap ni Apostle Pablo dito ay yung mga Christian din. Sabi doon, always be gentle toward everyone. Sa pakikisalamuha sa ating kapwa, always be gentle. Next verse, sabi dito, Galatians chapter 6 verse 1 to 2. Ito magandang verse to para sa magandang guide para sa mga paghaharap tayo dun sa mga nag-backslide ganun o nakagawa ng pagkakamali na ating kapatid sa Panginoon. Sabi dito sa English, Galatians chapter 6 verse 1 to 2. Brothers, if anyone is caught in transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you may be tempted. Bear one another's burden, and so fulfill the law of Christ. Ngayon naman po sa Tagalog, sabi dito, mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayong mga ginagabayan ng banal na Espiritu, ang dapat na tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin ninyo ito ng buong hinahon. At mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. Tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Sabi rin, kung may nagkasala, madalas kasi we judge someone who sinned. No? Madalas kinukuha natin yung trabaho ng Panginoon na mag-judge. Ang trabaho natin, no, kapag merong nagkasala o nanumbalik sa Panginoon, mula nung lumayo siya sa Panginoon, anong dapat gawin, no? Tulungan natin tayo na mga spiritual, no?
kayo na mga ginagabayan ng banal na espiritu. No, tumulong tayo para makabalik loob siya sa Panginoon. At sabi doon, gawin ninyo ito ng buong hinahon. Hindi yung buong tapang, no? Kasi madalas kapag may ganitong mga cases, ang bigat natin magsalita. Sabi nga, ikaw kasi ganyan. Yan, ikaw kasi dapat kasi ganito. No? Pero we must face them with all gentleness. Kailangan gawin natin yung bagay na ito ng buong hinahon. No, we must be humble. No, we must be gentle. Last verse, dito na po ako magtatapos. No, sa Filipos chapter 4 verse 5. Sabi dito, Philippians chapter 4 verse 5. Babasahin ko po ulit siya sa English. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Sa Tagalog, ipakita nyo sa lahat ang kagandahang loob ninyo. Malapit nang dumating ang Panginoon. Sabi doon, ipakita sa lahat. Ito yung laging sinasabi ni Daddy. Ano yung hindi kasama sa salitang lahat? Diba lahat kasama pag sa salitang lahat? So sabi dito, ipakita, hindi dapat natin pinipili yung mga tao na papakitaan natin ng kahinahunan, ng pagiging gentle natin. No. Let us show our gentleness to all. No? Let your gentleness be evident to all. Kailangan maging kita talaga sa lahat yung ating pagiging mahinahon, gentle. No? Yung kagandahang loob ang translate dito sa Tagalog. Ang pinaka-konteksto pa nga po ng verse na ito, kung babasahin natin simula sa 2 hanggang verse 9, tinuturo ni Apostol Pablo dito kung paano mag-handle ng mga disagreement, kasi nabanggit dito si Euodia at Syntyche na hindi magkasundo, no? Binabanggit dito ni Apostol Pablo na kapag haharap, no, sa mga ganitong klaseng mga disagreement sa loob ng church, no, kailangan gawin natin to ng may buhong hinahon, no, maging evident yung gentleness natin sa lahat. Sabi pa yun sa huling verse, malapit nang dumating ang Panginoon. Mga kapatid, malapit nang dumating ang Panginoon. Kailangan na makita ng mundo yung pagmamahal, yung love ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pagiging gentle. Isa na yon sa paraan para maramdaman ng lahat ng mga hindi pa nakakilala sa Panginoon yung pag-ibig ng Panginoon. Na maramdaman nila yung yakap, yung pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ng ating kilos, sa pamamagitan ng ating pagiging gentle. Tandaan po natin yun, katulad na nabanggit ko kanina, walang naglambingan na nagsasagutan, nagtataasan ng boses, lahat ay gentle. And if we love our neighbor, kailangan maging gentle din tayo. No? Ang nakakalungkot niyan, nagkakaroon ng misunderstanding sa patungkol sa pagiging gentle, sa gentleness. Akala kasi ng lahat na yung pagiging gentle ay pagiging mahina. But it's not. No? Weakness has don't have anything to do with gentleness. Walang kinalaman ng pagiging mahina sa pagiging mahinhin, gentle. You can still be strong and be gentle at the same time. Yun nga yung magandang patunay na talagang matatag ka kasi nakokontrol mo yung iyong emotion. Hindi ka nagre-response according to your emotional impulse, kundi nagpapakita ka talaga ng kahinahunan. That is a sign of a strong person. Kaya mga kapatid, kung idadahilan ulit natin na hindi ko kaya yan, kahit Christian ako, hindi ko kaya maging mahinahon. No. Tulad ng binanggit ko nung nakaraan, no, gentleness is already in us. Kailangan lang natin i-manifest ito. We just need to manifest it sa pamamagitan at sa tulong ng banal na Espiritu. Tayo po natin manalangin. Hallelujah. Purihin kayo aming Ama. Salamat po. Purihin kayo aming Ama. Praise you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, na kahit meron kaming naging masamang pag-uugali,
nung kami hindi pa nakakilala sa inyo, binibigyan nyo kami ng pagkakataon na mabago ito sa pamamagitan at sa tulong ng banal na Espiritu. Kung kami man sa sarili namin ay matapang kung magsalita o kumilos o laging nagnanasa na maghiganti, Lord, salamat po sa inyong banal na Espiritu na patuloy na tutulong sa amin na magbago. Nang sa ganon, imbis na yung palaban na ugali yung ipakita namin, mapapakita namin yung gentleness na nanggagaling sa inyong Espiritu. At sa ganoong paraan, Panginoon, Lord, nawa sa aming pagkilos pananalita ng mahinahon, maramdaman ng lahat ng aming mga nakakasalumuha sa amin yung inyong pag-ibig. Maramdaman nila, Panginoon, ma-feel nila yung inyong love. At para sa mga nakakasalamuha namin na unbeliever, Lord, sa ganong paraan, maramdaman nila ang inyong pag-ibig at maging pagkakataon nito na mas makilala nila at makakilala sila sa inyo. Purihin kayo, Panginoon, salamat po. Tulad ng sinabi ng Philippians chapter, sa verse sa Filipos, let our gentleness be evident to all. Yun ang nasa namin. Na yung gentleness, yung fruit of the Spirit na gentleness, ay makita, mag-manifest sa buhay namin. Purihin kayo, Panginoon, salamat po sa inyong mensahe. Nawa ay tuminumito sa aming mga puso at maganap, Panginoon, sa buhay namin. Sa inyong lahat ng papuri, salamat po sa inyong mensahe. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Sa bawat isa, inulit ko po, katulad ng nabanggit ko nakaraan, napapansin niyo po, lagi akong naka-premiere na lang, no, recorded na devotion. Kasi po, nanumbalik ulit ako sa Bible School. Binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na makapag-aral ulit ng Bible School. Pagpatuloy ko ito. Kaya, ayaw ko naman mabago yung schedule, no, ng aking pagsasalita. Kaya salamat sa pagkakataon na magkaroon ng premiere, no, para maging recorded at maging live at the same time yung mga devotion. God bless po sa bawat isa. Binabati ko po ang lahat na nakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga nakikinig sa ibang bansa, sa Taiwan, UAE, Singapore, Vietnam, Qatar, no, Korea, no, at sa Italy at sa iba pang, sa Paris, sa iba pang hindi ko pa nababanggit na lugar. Pagpalain po kayo ng Panginoon, samahan po kayo ng Panginoon, at sa Diyos po ang lahat ng papuri. To God be all the glory. God bless po.